This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na i-review ko for today. So, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So, yung last na stock chart analysis video na ginawa ko, August 31 yun. So, ito yung last na candle na naging basis for the review. So, na-mention ko nga last time na the PSEI is moving in a downward direction. So, it's either sundin niya yung downward channel niya. So, ito yung upper part ng trend line nun. Or, sundin niya yung downward move ng falling wedge na pattern na ginagawa niya. And sabi ko nga sa last video, either way, bearish yun. And in order to negate yung bearishness na yun, kailangan makalagpas siya dun sa mga upper part ng trend line kung ano man yung pattern na ginagawa niya. So, dito sa PSEI for the past 2 days, so itong trading week, wala talaga siyang napapakitang malakas na buying pressure. Ang ginagawa lang niya is nagha-hover lang siya below the trend line. So, andito sa bottom part ng trend line. Siguro yung slightly optimistic lang dito sa PSEI is hindi siya nagko-close below. So, clearly, meron siyang support dito sa bottom part ng trend line. So, meron lang akong gagawing slight na change dito sa pattern na ginagawa ng PSEI. So, i-move ko lang tong bottom part ng trend line niya. And ito na yung susundan natin na possible bottom part ng trend line pattern niya. So, ito na yung gagawin natin na point C. Kasi ito yung point A, B, and C. Since this is a much lower na swing compared dito sa August 29 or September 1 na lows niya. So, wala pa rin naman masyadong difference compared sa previous review. Bearish pa rin yung outlook natin with regard sa PSEI. And magkakaroon lang tayo ng bullishness or optimism pag nalagpasan niya yung upper part ng trend lines niya or tumaas ulit siya above ng 6 to 50 levels kasi ayun rin naman yung confluence ng upper part ng trend line tapos yung previous support niya na 6223 so dapat mag-close siya above dyan. Pero syempre ang gusto nating makita is makalagpas talaga yung PSEI sa lahat ng MAs niya And at current levels, that would be around 6.4 or above 6.4 area. So, for sure, above na yun ng lahat ng MAs pag nakaabot yung PSEI dyan. So, before I proceed with the first stock na i-review natin, which is Load, na-mention ko to sa previous na stock chart analysis video. So, yung subscribers kasi ng channel already reached a little more than 900 subscribers, And yung goal nga natin is to reach 1,000 subscribers. So, last time, na-mention ko na for the whole month of August, whether regular viewer or casual viewer, a little more than 50% yung subscribed sa channel at nanonood na. And nung na-mention ko nga yun, dumagdag yung subscribers around 40 plus. So, ngayon, nasa around 950 na tayo. So, thank you for liking that video, yung previous one, and subscribing. But, nag-increase lang tayo ng around 2%. So, previously kasi 50% yung subscribe. Tapos, ngayon 51.9. So, there are still around 48% of you guys na regular casual viewers na hindi pa nagsasubscribe. So, if ever you found value sa channel na to, if you've learned a lot of things and you find golden nuggets of information sa mga videos, then you can like this video and subscribe sa channel na to so that you'll have notifications whenever I upload other videos and para na rin makatulong na ma-reach ko yung 1,000 milestone for this YouTube channel. So, punta na tayo sa unang chart na i-review natin. So, that's Load. So, yung Load, last time na review ko nga to is August 31. So, that's why meron tayong vertical line dito sa August 29. So, ilang araw pa lang yung nakalipas. Pero, pag-uusapan natin siya ulit kasi nagkakaroon talaga siya ng significant na move for the past 2 days, So, na-plot nga natin before na yung resistance ng Load is 0.84 and ayun nga yung reason din kung bakit meron tayong R1 na nilagay. Pero range na yung nalagay natin resistance dahil dun sa 0.88, And yung 0.88 na yan, na-mention ko last time, is actually a triple top na resistance. So, ito siya, So, dahil meron tayong triple top resistance dyan, consider dyan as a very strong resistance, Lalo na at multi-year highs din siya. So, anong napapansin natin dito for the past few days? Tumataas siya ng 0.88, As high as 0.93, pero hindi siya nagko-close.
sa above ng levels na yun. So, clearly, nagkakaroon tayo ng selling dyan. So, again, ito yung importance ng hindi lang dapat nakaasa tayo sa sentiment or hindi lang tayo nakaasa sa news, 'di ba, sa hype, hindi lang tayo nakaasa sa fundamental analysis or reading financial statements and things alike. Kasi very important na may alam tayo sa technical analysis and price action because it shows us kung saan possible magkaroon ng selling sa stock, 'di ba? So, hindi naman natin sinasabi na tapos na yung play dito sa load because clearly, may volume pa rin, no? At above pa rin siya sa support area. So, it's possible na profit taking lang yung nangyayari ngayon and nagpa-profit take sila dito. So, pag ganito kasi yung nangyayari, ibig sabihin undecided pa, no? Yung mga market players kung alin yung mangungunang type ng pressure dito kung buying or selling. Kasi kung sobrang lakas dapat ng buying nito, dapat hindi to nagko-close sa below ng 0.84, no? Dapat nagko-close na siya above ng 0.88 kaso hindi niya ginagawa. So, clearly, may selling. Pero, hindi rin ganun kalakas yung selling para magkaroon siya ng buhos na i-revisit niya agad yung 0.63. So, ang nangyayari ngayon dito sa stock na to is nasa limbo siya, no? So, kita naman natin ito yung ginagalawan niya for the past 2 days. So, basically, in a span of a few days, malalaman na natin yan. Kung selling pressure ba yung lalakas para bumaba siya at ma-revisit yung S1 or lumakas talaga siya para mag-breakout na finally sa 0.88. So, hindi talaga natin masasabi yan because nakadepende rin sa sentiment, no? And sa decision ng mga market players na may mga malaking hawak na stock na to. It's just that whenever stocks go parabolic at mataas na yung percentage niya, no, from the lows, nagiging prone na talaga yung stock sa profit taking. So, lalo't illiquid tong stock na to, so pwede mong asahan na magkaroon ng bentahan dyan in a span of seconds lang or minutes, diba? Kaya, pag iti-trade nyo to, dapat doble ingat and proper risk management and trade allocation. Pero kung hindi kayo nagtitrade ng mga mabilis na stocks, no, yung mga third liners and fourth liners, mas mabuti nang iwasan nyo na kasi very risky, no? Lalo na pag hindi nyo kayang i-monitor yung stock na to. So, next stock, PREIT. So, Premier Island Power REIT, no? For the past few stock chart analysis videos, madalas kong napapag-usapan, no, yung mga Villar stocks. And this time, no different. So, PREIT. And I believe yung naging main issue ng stock na to is na-suspend, no? Or na-cancel yung operations ng power generation ng stock na to sa Siquijor Island, no? So, ang issue is that hindi nila masyado nabibigay, no, yung power needs ng island. And madalas nangyayari mga power outages, no, yung mga brownout, mga blackout. So, ang nangyari, pumasok na naman yung regulation ng government at napatigil nga, no, yung operations nung power generation nila. So, very simple lang yung mangyayari. Kung sarado yung negosyo nila at wala silang nakukuhang income, paano sila magbabayad ng dividends, diba? And from what I've read, yung na-cancel nila na operations is almost or more than 50% ng operations nila. So, pwede nating masabi na cut in half, no, yung dividends na may bibigay nila. So, ang nangyari, na-announce yung news na yun around last week of August, and coming from a consolidation sa 220, it has dropped already by 57.76%. Halos sakto nga dun sa 50% na nawala sa company nila na operation. So, it's logical to think na more than 50% yung mawawala na value sa stock. So, ayun nga yung nangyari dito. So, kahapon nga actually, nagkaroon siya ng flooring price, no? Talagang sobrang dami yung nagbenta. Syempre, gustong makaalis dyan. And probably dagdag na rin yung fear ng mga investors or mga traders because yung isa pa nilang company na related din sa power generation, iimbestigahan din ata, 'di ba? So, andun yung risk na kung hindi rin maganda yung performance noon, kung hindi rin okay, pwedeng masuspend din. So, ang tanong, paano na sila makakapagbigay ng dividends kung majority ng mga business nila walang nabibigay na income kasi either na-suspend or na-cancel yung license kasi puro yung services na nabibigay nila, no? So, just goes to show you na hindi lahat ng REIT stocks, no, kahit sinasabi natin na sobrang stable ng dividends niyan, sobrang ganda ng projection, sobrang ganda ng valuations, 100% risk-free na siya. So, always remember, andito tayo sa stock market, so there's always an inherent risk kasi hindi mo naman mapipredict, 'di ba, kung ano yung nangyayari. So, very important talaga yung mga regulations pagdating sa mga ganitong business. So, kung recently lang kayong na-expose sa stock market, ayan, no, yung Bloom, yung Plus, no, dahil sa online gambling regulation, more than 50% yung nakat sa stock price nila nang dahil sa regulation na yon.
And if you're able to trade years back, ganun din sa ABS-CBN, no, nung napag-initan ng Duterte administration. So, hindi na approve yung license nila. So, syempre, bumaba yung kanilang stock price. So, regulation plays a key role in the catalyst of a stock, no? And mamaya mapapag-usapan naman natin kapag ang catalyst naman ng regulation is positive. So, dito sa period, titingnan natin kung ano yung mga key levels na pwedeng mangyari, no? So, looking towards the left, alam naman natin na yung low nito before is around 1.37. So, ito yan. And hindi nga pinansin yung support na yan, no? Kasi lahat nagkaroon ng fear na magbenta. So, nag-flooring talaga siya at umabot siya sa price na 1.24. So, in this case, despite this area being a single price point lang, pwede ko tong i-consider as resistance, no? Bakit? Sobrang laki ng volume dito because single price point siya tapos lahat dyan nag-sell, no? So, hindi siya sobrang laki compared sa volume today but significant level yan kasi dyan nagkaroon ng flooring and wala naman ng ibang price, no? Below 1.37. So, yung 1.24 na yan, gagawin kong R1 yan. And yung 1.37, gagawin ko agad R2. And yung low dito before na 1.62, gagawin kong R3 yan. So, yan yung mga possible resistances natin, no? And dito nga, kung mapapansin nyo, nag-high siya ng around 1.08 pero hindi nag-close above 1. So, possible immediate resistance because of the psych resistance sa 1. Pero yung main resistance talaga natin in terms of structure is 1.24. Now, if P-rate makes a consolidation below 1.08, ibababa ko tong R1 kasi magiging swing high niya yung 1.08. Pero ngayon kasi masyado pang maaga kasi bukas, no, pwede naman niyang i-revisit yung prices na yan or may gawin siya para lagpasan or ipakita sa atin na resistance talaga. So, if price reaches levels between 1.06 to 1.10 tapos bababa lang din ulit sa ilalim, pwede ko nang i-consider as ito na yung R1 niya. So, magigitong R2, R3, and R4. So, sa support, syempre yung low nito is 0.89. Yan yung gagawin natin na S1. So, yan yung support 1. Ngayon, pagdating naman sa S2, pwede nating masabi yung 0.80, no, as the psych support kasi buo siya basta yung mga ending ng mga prices nasa 0. Usually nagkakaroon dyan ng immediate support and pwedeng dun magkaroon ng pagsalo, no, ng mga traders na after for the bounce. Pero I think ito na yung naging bounce play niya pero malakas talaga yung selling. So nakita niyo naman ang laki ng volume pero malakas pa rin talaga yung selling kasi ang taas nung wick, no, compared sa candle body niya. So pwede natin gawing S2 yung 0.80. So again, di nating sinasabi na automatic ito yung magiging support niya, no? So, nag-anticipate lang tayo. But ultimately, the main support here sa period is kapag nagkaroon ng sobrang lakas na volume kasi marami nang sumasalo nung bounce, no? At pag nagkaroon yun ng magandang rally after that, then yun yung makukonsider natin as a very strong support talaga. Pero sa ngayon, hindi ko pa inaasahan na magiging strong support yung 0.93 siguro since day 1 pa lang. So, malalaman natin yan this coming trading week kung alin talaga yung ma-establish na support ng period. Pero ito yung mga levels na dapat abangan for period. So, again, reminder lang, no? Hindi ibig sabihin na nakita nyo sa social media or nakita nyo sa mga analyst na ito yung bilhin yung stock or ito yung nakikita nyong nire-recommend ng favorite na content creator nyo. Hindi ibig sabihin na walang risk na involved doon. Because you can never predict kung ano yung mangyayari sa mga stocks na pwedeng magpababa ng price nila gaya ng mga galaw na ganito. So always do your own research, your due diligence, and make sure that you learn about technical analysis, no? Para bukod sa mga fundamentals at sentiment, meron din kayong inaasahan na weapon, no? When it comes to identifying key levels at yung mga galaw ng certain stocks. So, next up, SGP. So, SGP, last time I reviewed this stock. So, ayan, meron tayong vertical line sa August 27 and na-plot nga natin actually yung mga key levels niya, no? So, yung unang level na na-plot natin is yung R1 which is the 14 price area. So, may multi-year high kasi tayo dyan. Tapos, ito yung kanyang 52-week high. So, around second week, third week ng January, naging resistance niyan. So, kita nyo naman, nagkakaroon talaga ng selling. Pero, ang lakas talaga ng SGP because last August 29, nag-breakout talaga siya ng malakas, no? And ngayon, ginagawa niya yung same move dito sa R2. So, nagkakaroon ng onting selling and nagkakaroon ng pause, no? So, I'm not saying na gagawin niya ulit yung move niya noong August 29 na bubulusok siya pataas sa R3. So, hindi naman ganun yun na porket ginagawa niya ulit yung move dito, gagayahin niya talaga. So, sinasabi lang dito na it's encountering a pause near R2 because nagkakaroon ng
resistance kasi nga may multi-year high tayo dyan. So ako personally, since meron akong hawak ng SGP, ayokong dumiretso agad siya sa R3, no? Gusto ko magkaroon siya ng magandang consolidation talaga dito. So, above 15. Or kahit mag-pullback siya sa ilalim, no? Basta gandahan niya yung consolidation around this area because that would mean nag-create siya ng new base. So, pag ang stock kasi nagpa-parabolic, yung diretso na pataas yung move niya, no? Hindi na siya medyo diagonal. Pag ano na, pag nearing straight, nagiging prone talaga siya sa profit taking. And okay lang magkaroon ng profit taking as long as nagkakaroon ng consolidation because that would mean may sumasalo, no, nung binabato or binibenta ng mga nakakuha sa ilalim. Pero yung risk kasi nun is that kapag nagkaroon ng profit taking tapos walang sumasalo, tapos nag-cut loss yung mga kumuha sa taas, then pwedeng magka-domino effect tapos magkaroon ng buhos, no? So, ayaw nating nangyayari yung mga sudden influx ng selling pressure or profit taking. That's why when stocks establish good trends, gusto natin na nagkakaroon sila ng consolidation. So again, this means kailangan na nating i-revisit at palitan yung mga key levels ng SGP because it already moved higher compared sa previous na stock chart analysis video. So una sa lahat, itong 12.22. So average price ko yan. So hindi yan key level actually. So sa broker ko kasi automatic na lumalabas, no, yung average price ko sa mga stocks na hawak ko. And SGP is one of my holdings, no, since the first week of August pa. So around 12.22 nga yung price. So looking good for SGP so far. So, isa sa mga magandang performance, no, sa portfolio ko. So, in this case, yung R1, gagawin natin tong S1 na syempre since na-confirmed naman na natin yung breakout eh. So, S1 na yan. And yung previous level ng S1, syempre, yan yung gagawin natin na S2. And in this case, yung R2, gagawin na nating R1 and yung 1650 sa R3, yan yung gagawin nating R2. So, ako for SGP, gusto ko talaga mangyari magkaroon siya ng consolidation. Mas better kung above ng R1, no? Pero kung magkakaroon siya ng pullback towards S1, as long as hindi malakas yung selling, kung magkakaroon siya ng consolidation dyan, okay lang din naman yun for me. So, for sure, intact pa rin naman yung trend pag nangyari yun. So, if you want to learn how I approached SGP, kung paano ko siya na-spot, no, kung paano ko siya nakita at ano yung reason ko for entering, I covered this sa mga exclusive videos ko sa 24K to 1M pesos na challenge videos and napag-usapan ko rin to sa 24K to 1M pesos na challenge na watchlist. So, yung video na yan is about sa mga stocks na inaabangan ko, no, every trading week and succeeding trading week. So, you can check out the comment box below para makita nyo kung paano maging member sa channel na to, or at the end of this video, you can click the link din na ipipaste ko sa screen by the end of this video. Added perks din is meron tayong priority stock chart analysis requests. So, sa mga succeeding na videos, I will prioritize reviewing those stocks for members of the momentum tier. So, punta tayo sa sunod na stock. So, that's Web. So, Web has greatly increased compared sa ibang gambling stocks, no? And if you were able to watch my previous video regarding sa what's happening to Plus, Bloom, and Web, you already know the reason why kung bakit tumaas yung Web. So, if you haven't watched that video, I'll paste yung link dito sa upper part ng screen. So, it's better na mapanood nyo muna yon tapos balikan nyo tong video na to, no? So, you have the idea or the sentiment kung bakit ganito yung ginagalaw ng Web. Kasi medyo matagal kung pag-uusapan ko lahat yun sa video na to. So, ang priority naman natin dito sa stock chart analysis is talking about a little bit ng sentiment and the chart, no, as a whole. So, last time that I reviewed Web, ito yung na-identify natin ng mga key levels niya. So, meron tayong S1 support and S2 support. And yung R1 kasi natin dito is 380, no? Tapos yung R2 is 4.19 which is a multi-year high. So, napag-usapan ko doon na ang nakikita kong galaw ng Web is magkakaroon siya ng volatility sa S1 to R1 na range. And ayun nga yung create niya dito, no? Nagkaroon lang siya ng consolidation up until lumakas siya this trading week, no? Nagkaroon ng mataas na volume kahapon and ngayon nga tumaas ng sobra yung volume niya talaga tapos nag-increase din yung price. So from yesterday's close, nag-up siya ng around 40%. So akala ko nga magsisiling to kanina sa sobrang lakas niya, no? Pero hindi naman natuloy. So Web has made a significant breakout sa 380. So ang layo na ng inabot niya dito sa taas. So in this case, no, tatanggalin ko na yung box na to and i-move ko na yung support dito sa 380 na levels.
And gagawin ko ng S2 yung previous range niya dito sa ilalim. So, ayan na siya. And then, itong R2, hindi ko pa gagawin na support. So, para sa akin, mas okay talaga na support yung S1. So, tatanggalin ko lang itong R2. Pero, pag napakita niya sa akin na hindi na siya bumababa sa R2 or pag bumaba siya sa R2 tapos nagkaroon ng support or bounce at na-confirm yung support, itataas ko din tong S1 at ilalagay ko dun sa 4.19 na levels, no? So, ngayon, yung possible na resistance ng web, tingnan natin kung ano. So, nag-close tayo sa 5.05, no? So, meron siyang confluence sa psych resistance na 5. So, tingnan natin dito. So, meron tayong previous consolidation around this area. So, it's a possibility na 5.47, no? Yung maging R1 ngayon. And yung kanyang multi-year high ulit sa June 2022. So, yung price niya is around 6.16. So, ito yung magiging R2 natin. And meron din somehow confluence, no, sa 6 dahil sa psych resistance. So, yan yung kailangan abangan na levels for web. So, itong R2, ilalagay ko dito. Previous resist at 4.19. Possible support area. So, right now, looking good for web. And I think yung sentiment nito is nag-resign yung president and may pumalit na bagong president or CEO, I think, ng stock na to. And yung pinalit nilang bago is actually previously a part of Pagcor, I think, na nag-create ng mga iilang programs ng Pagcor, no? So, probably, market players are looking at that as a very good sentiment since previous regulator yung magiging bagong head ng PhilWeb Corporation. So, sentiment plus good technical analysis. So, talagang napa-breakout at bumomba talaga yung web. So, let's see this coming trading week kung ano yung gagawin ng web, no? Very interesting. So, again, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about sa gambling stock, so yung what's happening to Plus, Bloom, and Web, so watch that. Sabi ko nga kanina, pinaste ko sa screen sa upper right, and I'll also paste the link sa description box below. So, check nyo na lang yan pag hindi nyo naspatan yung link kanina. So, next up, OGP. So, for OGP, last time na review ko to is August 27. So, halos 1 week na ang nakalipas. So, anong naging resistance, no, this past trading days? So, kung tatanggalin ko tong chart na to, yung high is 20.50, no? And kung ibabalik ko yung na-plot kanina, eto siya. So, somehow, na-anticipate natin kung saan magkakaroon ng selling sa OGP. So, nakalagay ko dito, diba, sa last time, possible chart pattern target. So, paano nangyari na na-anticipate natin kung saan magkakaroon ng resistance sa OGP? It's because the stock is already at an all-time high. So, most of the traders don't have a reference for the resistance in terms of structure. Kasi nga all-time high na wala na siyang resistance sa kaliwa. Ang naging basis na lang dyan is the psych resistances, no? But it's considered as a minor one, whether support yun or resistance. In this case, 20 yun. Kaya meron tayong R1 dito sa 20. And the chart pattern targets. So, ang ginawa kasi natin dyan, nagkakaroon ng consolidation dito sa OGP, tapos nag-breakout siya ng August 27. So, from the low of S2, tapos plinot ko yung S1 dito, pag itataas natin yun above the breakout point, no, nag-a-arrive tayo dun sa area na to. So, around 20.50. So, that's why naging possible chart pattern target siya. So, yun yung naging resistance, no? So, tatanggalin ko na lang tong text na to since nangyari naman na yung somehow in-anticipate natin, and i-adjust na natin yung targets natin for OGP. So, yung R1 itataas ko na to, no? So, hindi na 20 yung babasihan natin since meron tayong structure resistance. So, in this case, the structure resistance is 20.50. And i-retain pa rin natin yung levels niya dito na support. So, in this case, ito na yung ginagawa ng OGP. Dito siya nagkakaroon ng consolidation. So, what's the reason for the increase din sa OGP and the sell down that happened? So, punta tayo sa chart ng gold. So, dito tayo sa chart ng gold. So, yung commodity stock na to. So, ano yung lagi kong sinasabi, no? If you were able to watch my previous stock chart analysis videos during the run-up of APX, no, OGP, PX, and other gold stocks, ang lagi kong napapag-usapan dun, your gold stocks are heavily linked yung galaw nila sa price ng commodity kung saan
meron silang business or negosyo, no? In the case of OGP, that's gold. And along with the other gold stocks na mapapag-usapan natin mamaya. So, yung gold kasi for the past few days, tumataas siya. So, magpa-follow din syempre yung chart ng mga stocks na yun, no, na link sa commodity. So, bakit? Syempre, yung business nila is related sa gold. Of course, if the price of gold increases, then logically, tataas yung revenue or income nila, diba? Kasi mas nagiging mahal yung binibenta nila. So, ang nangyari dito sa gold, nagkaroon siya ng breakout, no, sa kanyang current high. So, meron tayong 3.5 dito na resistance, no? And ang nangyari, nag-breakout siya pero nagkaroon ng bentahan. So, eto siya. So, of course, magkakaroon din ng bentahan or slight pullback, no, sa OGP. So, yung risk lang dito is that if yung chart ng gold, so balikan natin, is fake out pala yung nangyari, kapag sa levels na to, no, bumalik ulit sa ilalim, then you'd expect na pwedeng magkaroon din ng sell down, no, or pullback dun sa mga stocks na related nga sa gold. Pero pag nagtuloy-tuloy din yung price ng gold, then pwedeng maging positive catalyst ulit yun dito sa mga gold stocks, no. So, yun yung nangyayari ngayon sa OGP. So, tumaas siya ng galaw and then nagkaroon ng pullback or ng bentahan kasi hindi natuloy yung breakout ng commodity na gold mismo eh. Pero still, both in the chart of gold and OGP, the trend is still intact. So, we can't deny that. Nasa short-term uptrend pa rin yung stock and medium-term uptrend. And halos kakagaling pa lang niya, no, sa long-term na consolidation and probably the early signal of a very long-term uptrend kung hindi na siya babalik ulit, no, below 18 na levels. So, let's see in the coming days kung magpapatuloy yung run-up ng gold para maapektuhan itong gold stock na OGP. So, next up, PX. So, last time I reviewed the stock, August 22. So, nalagay naman natin yung mga levels niya. So, ano yung na-mention ko doon? In order for PX, no, to have a very good run-up or rally, kailangan niya malagpasan syempre yung mga key levels niya. And ang ganda nung ginawang galaw ng PX. So, halos ginaya talaga niya yung galaw ng gold. Nakita niyo naman sa chart kanina, ilang araw na puro taas, no? So, hindi niya napansin yung mga resistance sa R1 and R2 and nalagpasan niya lang yung mga MAs. So, in this case, pwede na natin tanggalin yung trend line na ginagawa niya since irrelevant na siya ngayon, nag-breakout na siya doon. And yung R2, since nalagpasan niya na, gagawin ko na tong S1, no? So, yung 650 na level. And yung R1 before na nasa 6 na price area, so yan yung gagawin ko na S2. And then yung previous na support niya dito, so gagawin ko ng S3 yan. And itong S2, syempre yun yung S4. So, yan yung mga key support areas niya. And for 740 to 756, so syempre gagawin na nating R1 yan, no? So, in case na magpatuloy pa yung galaw ng gold and tumaas pa yung PX, no, let's look towards the left kung ano yung possible na resistances pa niya. So, very obvious na meron tayong previous support sa area na to. So, that's around 7.77. So, ayan pala yung R2 natin, no? And also a support here around 8.07 with confluence sa strike resistance na 8. So, possible na R3. So, medyo makapal na pala, no? From 740 to 8.07. So, pwedeng dito magkaroon ng selling pressure sa PX, lalo na pag hindi naging maganda yung galaw ng gold, no? So, tingnan natin kung magpapatuloy nga yung galaw ng gold para may positive catalyst pa rin sa mga stocks na to. So, next up, APX. So, for APX, alam ko several times ko na-review to before pero hindi ko alam kung ba't nawala na yung mga areas na key levels na na-identify ko, no? Pero I remember clearly yung nasabi ko dito sa APX na yung galaw kasi ng APX is nagagaya niya somehow yung gold pero naniniwala ako na pag nag-breakout yung gold sa ATH niya, baka hindi pa mag-breakout yung APX sa ATH niya. And the reason for that is because kung titingnan nyo yung chart ng gold, yung dalawang swing high ng gold, no? Eto tsaka eto. Tapos, idamay na rin natin ito, yung June 16. So, ano yung mapapansin nyo? Yung first point, yung around April, mas mataas, no? Compared sa previous swing highs niya. So, balikan natin yung APX. So, anong nakikita nyo dito? Yung swing high ng APX nung April, ito. Tapos, around May, nagkaroon siya ng swing high dito. Mas mababa, so, fina-follow niya. Pero nung June, mas mataas yung swing high dun sa ATH ng gold, no? So, anong nangyari, yung third point niya is naging mas mataas. So, sa gold, magbe-breakout na siya dito, yung APX dito pa. So, nakita nyo malayo pa, no? So, in this case,
kailangan maging sobrang ganda ng galaw ng gold, no? Kailangan ma-confirm niya yung breakout tapos mag-rally pa ng onte para yung APX mapa-breakout din sa 7.53. Kasi kung hindi mangyayari yun, mahirapan to mag-breakout sa ATH kasi wala siyang positive na catalyst, no? So, syempre, yan yung gagawin nating R1 and tingnan natin towards the left kung anong possible na R2 resistance. So, meron tayo ditong resistance sa 7.60 pero since malapit siya, i-consider ko pa rin as R1 yan. So, tingnan natin towards the left pa kung ano yung possible na resistance. So, wala na, no? So, ibig sabihin yung 7.59 is actually ATH na ng APX din nga. So, in this case, ang possible R2 natin is 8. Since wala tayong masyadong structure resistances kasi nga ATH na yung stock pang nag-breakout dyan. So, pwede na natin i-consider to as R2. Pero, hindi ibig sabihin nun na magkaka-resistance nga siya sa 8, no? So, anticipation lang yan because psych resistance yan at wala siyang basis for the structure. So, it will still depend kung saan yung magiging profit taking ng mga nakakuha sa ilalim, no? So, malalaman natin yan pag nagkaroon na ng bentahan eventually because another resistance that could possibly be the level of selling pressure sa APX is yung around 9 na price area since whole number ulit yan. So, pwede nating makonsider to as R3, no? So, pag nag-breakout siya above 7.59, then you can say na between 8 to 9 na levels, dyan pwedeng magkaroon ng selling sa APX. So, yung support ng APX, so meron tayong previous consolidation dito. So, syempre, consider natin as S1 yan. So, 6.72. And yung bottom part ng range niya before, so pwede na nating makonsider as S2 yan. And syempre, pag na-confirm niya yung breakout sa R1 at hindi na siya pumunta sa ilalim, then pwede nating i-upgrade at magiging S1 to. Tapos ito yung S2. Pero since wala pang nangyaring breakout, ito pa rin yung key levels natin. So, next up, LC. Lepanto Consolidated Mining. Hindi ko na i-cover yung LCB, no? Since yung LCA halos parehas lang din naman yung galaw niyan. Actually, B shares lang naman yun. So, yung LC, meron tayong na-identify na price levels dito before and ayan nga, no, yung range ng R1. So, yung 0.1452, 15. And actually, nung August 13, naging resistance nga talaga siya, no? Dito siya nagkaroon ng selling, tapos nagka-pullback, and then tumaas na yung stock. So, yung Lepanto din kasi is related din sa gold and syempre nagkaroon din ng positive catalyst, no? Kagaya ng PX at ng APX. So, in this case, we're still going to use itong resistance na to. So, R1 yan. And itong previous R1 niya, so gagawin ko na yan na S1 since confirmed naman na yung breakout. So itong range na to is gagawin ko na yan na support niya. And then yung gagawin kong S2 is yung consolidation niya dito before. So before siya nag-breakout dyan. So yung level nito is 0.13, no? So ito na yung gagawin kong S2. Tapos, syempre, itong previous na levels niya, ito na yung S3. And tatanggalin ko na itong pinakailalim niya na support. Kasi pag nag-breakdown naman yan sa S3, magiging irrelevant na tong stock na to para sa akin. So, ito yung ating R1 sa 0.1950. Pero nagkaroon na ng swing high sa 0.1730. So, in the coming trading days, pag hindi niya nalagpasan, ito na yung magiging R1 yan, syempre. And ma-downgrade to sa R2 na resistance. So, ang pwedeng mangyari sa LC pala is magkaroon siya ng consolidation dito, no? Pag yung gold humina at nag-consolidate lang din near the ATH. And much like the other stocks that I mentioned, ang catalyst talaga nito is gold. So, if the price of gold increases talaga na mag-way above siya ng ATH, then you can expect na tumaas pa yung mga gold stocks, no? Pero, syempre, hindi yun 100% sure na mangyayari since these stocks have inherent risks pa rin na involved sa kanila, no? So, pwedeng tumataas yung gold pero yung PX at APX yung may magandang fundamentals tapos yung LC may malabas silang mali. So, syempre, pwedeng maka-affect yung sentiment sa stock na yun mismo na hindi niya sundin yung price ng gold. And vice versa, ganun din sa APX or PX. Kasi kahit tumataas yung gold pero may sentiment sa APX at PX na hindi maganda, syempre pwedeng magkaroon sila ng sell down at hindi nila sundin yung price rally na ginagawa ng gold. Pero if wala namang ganun, if walang negative sentiment, if all goes well, no, then makakaasa tayo na either magko-consolidate lang yun at the highs or it will move higher, no. So definitely dapat abangan yung gold na prices. So next up, BC. So, BC, kung mapapansin nyo, yung mga naging malakas na galaw na mga stocks for today, halos karamihan mining, no? So, yung sa mga unang stocks kasi na napag-usapan natin, ang naging catalyst niya somehow is yung pag-rally or run-up ng gold, no? So,
doon talaga natin yun ma-attribute. Pero recently kasi, nag-release ng news regarding sa regulation ng mga mining corporation sa Philippines. So, gaya ng sabi ko, yung sa mga gambling stocks, naging negative yung effect ng regulation, ganun din sa PREIT. So, ngayon, sa case ng mga mining stocks, mukhang naging positive catalyst, yung recent na news with regard sa regulation. So, yung positive catalyst kasi na yon, yung news na yon, is that mas isi-simplify na daw nila yung regulations pagdating sa mga mining corporations, lalo na sa mga large-scale mining operations. So, syempre positive catalyst yun, mala konektadong Pinoy Bill. Kasi yung konektadong Pinoy Bill, 'di ba, yung objective nga niya is mas padaliin yung entry ng mga new players para mapamura yung price ng mga internet or broadband services. So dito naman sa mining regulation, I think gusto nilang i-ramp up yung production ng Philippines pagdating sa mga natural resources. So that's why ginagawa nila ng mas magandang regulation pagdating dito sa mga mining. So that's why gumagalaw sila at nagkakaroon ng pagpitik, And if I'm not mistaken, itong BC or Benguet Corporation is also related sa gold mining, So pwedeng ang main catalyst niya talaga is yung regulation, tapos nagkaroon pa ng added na boost since tumataas pa yung price ng gold, So, it's one of the biggest mining corporations din sa Northern Luzon. So, yung nangyari sa stock na to, meron siyang previous swing high, sa 4.85. So, yan yung previous R1 niya. So, in this case, ito yung R1 ng stock. Pero in the coming days, pag hindi na siya nag-breakdown dyan, i-consider natin yan as S1. Pero ngayon, ito pa yung i-consider ko na S1, yung 4.70 niya na support. Kasi may previous swing high din dyan. And nag-breakout siya nitong araw lang. So, lagyan natin ng 5.10 horizontal line. So, tingnan natin kung ba't siya nagkakaroon ng selling dyan, So, para hanapin yung R2. So, ayun, very obvious. Kita naman natin agad. Meron siyang multi-year high, nung first week ng December 2023. So, magto 2 years na resistance na. So, kaya pala siya nagkaroon ng resist dyan. Tapos, meron pang maliit na swing high dito sa 5.21. So, pwede nating makonsider as both resistances yan. And, meron tayong resistance ulit sa 5.40. So, kita naman natin yung mga levels na yan. Dyan siya pwede magkaroon ng mga selling, So, yung 5.10 to 5.21, pwede kong i-consider as R2 to. Since a few ticks away lang. And then yung 5.40, pwede kong gawin to na R3. And again, pag hindi na siya nag-close below 4.85 this trading week, i-upgrade lahat yan at magiging S1 to. Tapos ito na yung magiging R1 niya and syempre ito na yung magiging R2. Pero ayun lang with regard sa news, hindi pa natin sigurado talaga kung magiging positive talaga yun in the long run kasi parang wala pa naman silang nalalabas talaga ng mga specifics. And ang kulit lang nung timing kasi nilabas ata nila yung news na yun around 2 a.m. Itong madaling araw. So talagang inopen nila yung news na yun. Talagang tulog yung mga tao. So gulatan yung nangyari kaninang umaga sa morning session. Biglang nagtaasan lahat ng mga mining stocks. Although meron na rin namang mga news na napag-usapan yun na medyo matagal na. So, syempre medyo makulit lang na talagang nilabas nila yun ng madaling araw na hindi lahat ng market players gising pa or nagre-review pa ng mga stock news para mahagip yung balita na yun for them to make decisions agad during the morning session. So, tingnan natin yung BC kung masusundan talaga niya yung galaw or positive catalyst ng news at price ng gold din. So, next stock, nickel. So, yung nickel, na-review ko na rin to before. Hindi ko lang alam kung ba't natanggal yung vertical line. But I remember reviewing this stock August, during this time of the consolidation. So, yung napag-usapan ko dito na mga levels, ito nga. So, yung R1 niya, ito, 2.67. And then, yung resistance niya is R2. So, nagkaroon siya ng breakout, So, most likely, catalyst nga din since mining company is yung na-mention ko kanina nung pinag-uusapan ko yung BC, So, in this case, since nag-breakout na siya sa 2.92 and 3, so, consider pa rin natin to as a possible resistance turning into support, pag hindi na siya bumalik or mag-close below sa levels na to this coming trading week. So, tatanggalin ko na tong mga trend lines niya kasi sobrang lagpas na tayo dyan. Tapos, yung R1 niya ngayon, yung i-consider ko as the support for this stock since nalagpasan niya na clearly. And then, tatanggalin ko na tong S2, So, wala na rin kwenta pag umabot yung price sa levels na to kasi tapos na yung stock na yan. So, S1, ito yung kanyang main support sa ngayon. Pero, nakikita ko na pwede nang maging S1 ito in the coming days.
So, yung R1 natin ngayon is 350 kasi ayun naman yung obvious na swing high. Tapos ito tanggalin na natin. Lalagay ko na dito na possible S1 this trading week. So, R1 yung 350. So, tingnan natin yung next na resistance niya for the R2. So, may obvious tayo na resistance dito sa 4.2425. So, R2 natin yan. Pero syempre, hindi ibig sabihin na from 350 to 4.25 walang mangyaring bentahan, no? So, meron tayong psych resistance din sa 4 na minor. So, it's a possibility na dyan magkaroon ng bentahan, no? And yung mga nakuha sa ilalim, no, at these levels, up na sila ng 38%. So, sa levels na to, 50%. And near 4 na areas, no, is 70% na. So, definitely prone sa profit taking above 350 and below 4.25. So, looking good sa nickel. Medyo maganda yung volume. So, above average pero hindi sobrang laki, no? Pero yung candle nga is a momentum candle. So, it means hindi ganun kalakas yung selling na nangyari para magkaroon siya ng pullback, no? Within the trading day, dire-diretso yung pagtaas ng stock na to. Nagkaroon lang siya ng onting selling pero hindi enough para masabing pullback. Tapos talagang tumaas talaga tapos binomba talaga nung hapon. No? So definitely affected by the sentiment when it comes to the positive regulation sa mining industry. So good move and looking good for nickel. So very interesting in the coming days. No? So that ends the stock chart analysis video for today. Kung meron kayong mga stocks na gusto sanang mapag-usapan, so you can review the previous video. So, share ko dito sa screen yung link na yon. Baka andun yung mga stocks na gusto nyo mapag-usapan. And kung hindi nyo makita doon, you can just comment down below and i-review ko yan sa mga succeeding na stock chart analysis videos. And you can click the link sa left side and it will redirect you sa steps on how to join and become a member ng channel na to sa Momentum Tier. So again, like this video and hit that subscribe button. So, ayun lang and thank you for watching this video.